Dominant Protector. Credit to the author. 2031-40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. May error po sa pangalan Joan or Mayo, pinalitan ko po, di ko matrace kung pangalan ba talaga. Or may error lang, kayo na po bahala umintindi mga master. Anong problema? Tanong ni Boss Bale. Hindi ba pwedeng maging alchemist sina Kai Shenbai at Wilfred? Bakit hindi mo sila turuan ng alchemy? Tanong ni Terence. Masyadong mahirap ang kanilang mga kakayahan. Hindi man lang nila kayang linangin ang mga pandagdag na pamamaraan ng paglilinang ng kaisipan, pabayaan pa ang pagkondense ng apoy ng tableta. Umiling si Boss Bale, sa tingin mo ba ganoon kadali maging alchemist? Ang kailangan ay ang isa ay kailangang maging isang cultivator upang maging isang alchemist. Kung hindi ka man isang cultivator, kung gayon ang pagpino ng tableta ay isang kakaibang panaginip. I see. Ang mga salita ni Boss Bale ay lalong nagpalubog sa puso ni Terence. Hindi ito magagawa ni Kai Shenbai at Wilfred, at hindi rin talentadong tao si Terence. Tinawag siya ng maraming tao na isang henyo, ngunit alam ni Terence ang kanyang sariling lakas. Kung hindi lang kaya niyang linangin ang sining ng Dragon Mastery, isa na lang siyang normal na tao. Si Pancho ay paikot-ikot sa opisina ni Boss Bale sa buong oras, hindi umaalis. Ngunit pagkatapos ng shock, na iyon mula kay Terence, hindi na siya nang ahas na ay lapit ang kanyang tenga sa pinto, natatakot na si Terence ay mabutas muli ang kanyang eardrum. Ito ay magiging isang trahedya kung gayon. Kaya't hindi niya masyadong narinig ang pag-uusap ni Terence at ni Boss Bale, narinig lang ni Boss Bale na gustong kunin si Terence bilang disipulo at binigyan siya ng isang bagay. Tila binanggit niya ang bahay mo pagkatapos nito, ngunit hindi niya ito naintindihan. Sa pagtingin sa tahimik na bakal na pinto, kanang Pancho ay nakaramdam ng kaunting panghihinayang. Kung alam niya lang kanina, idinikit niya ang tenga niya. At least may narinig siya. Sa pag-iisip nito, ang kanang nakapulupot na tiger ay hindi sinasadyang idinikit muli ang kanyang tainga sa pinto, sinusubukang marinig ang ilang kapaki-pakinabang na impormasyon. Sa huli, sakto namang dumampi ang tenga niya sa pinto, muling nangyari ang trahedya. Ang pinto ay gumawa ng malakas na, dong, na tunog. Ang right coiling tiger ay sobrang takot na nanginginig at tumindig ang kanyang balahibo. Nagpanting ang tenga niya at naramdaman niyang sumakit ang ulo niya. Nakakita siya ng mga bituin at diretsyong bumagsak sa lupa. Hindi inakala ni Terence na si Pancho ay makikinig pa, ngunit sinipa niya ang pinto upang makita ang isang nahihilo na si Pancho na nakaupo sa lupa. F***, Terence, sinasadya mo ba ito? Nagngangalit si Pancho sa galit habang nakatingin kay Terence. Sinasadya? Ano ang ibig mong sabihin ng sinasadya? Nakakatawa si Terence, ngunit hindi niya ito ipinakita. Bakit mo sinipa ang pinto nang walang dahilan? Galit na sabi ng right-coiled tiger. Hindi naman siguro bagay sa iyo na sinipa ko ang pinto, di ba? Pwede ka bang nag-eavesdrop? Tanong ni Terence. Sino? Sino ang nag-eavesdrop sa atin? Gusto ko lang kumatok sa pinto, may pag-uusapan ako kay Boss Bale. Ang tamang Pancho ay natural na hindi umamin na sinusubukan niyang mag-eavesdrop. Nako, aksidente lang akong natapilok at nasipa ang pinto. Sorry. Sabi ni Terence. Gumagawa ka. Halatang sinipa mo lang siya. Hinayaan talaga ito ng right-coiled tiger na madulas sa kanyang gulat. Halatang sinadya ang dalawang sipa mo. Kanina lang. Paano mo nalaman ngayon lang? Baka naman nakikinig ka sa pinto. Sabi ni Terence na may kalahating ngiti. Ako. Tama, sa wakas ay napagtanto ni Pancho na pinalabas niya ang pusa sa bag. Medyo nahihiya siya pero buti na lang makapal ang balat niya. Anong nakakarinig? Hinanap ko si Boss Bale kanina, pero nakita kita sa loob, kaya umalis muna ako. Ngayon bumalik ako para tingnan kung nakakalis ka na, para hanapin ko si Boss Bale. Oh, pwede ka nang pumasok. Si Boss Bale ay matutulog sa hapon. Baka wala siyang oras para tanggapin ka. Sabi ni Terence. Then, hindi muna ako pupunta. Sa ibang araw na lang tayo mag-usap.
Nahulaan ni Pancho na si Boss Bale ay nagbigay kay Terence ng ilang magagandang bagay ngayon at wala na mood na bigyan siya ng kahit ano pa. Baka bumalik din siya sa ibang pagkakataon. Gusto rin niyang malaman kung ano ang hawak ni Terence. Sa gusto mo. Malamig na ngumiti si Terence, tamad na ilantad siya. Tama, Terence, ano ang bagay na iyon sa iyong kamay? Binigyan ka ni Boss Bale. Itinuro ni Pancho ang impormasyon sa kamay ni Terence at nagtanong ng may pagtataka. Anong ginagawa mo? Biglang binawi ni Terence ang kanyang kamay at inilagay ang mga dokumento sa likod niya, tinitigin ang nakapulupot na tiger ng maingat. Ha, kaklase Lin, anong ginagawa mo? Hindi ba siya masyadong kinakabahan? Nagtatanong lang ako, kailangan mo bang gawin ito? Nakita ni Pancho ang mga kilos ni Terence at mas tiyak na nakakuha si Terence ng ilang magandang impormasyon mula kay Boss Bale. Magandang kayamanan ba ito? Ito ay ilang impormasyon lamang na ibinigay sa akin ni Boss Bale. Hindi ito isang magandang kayamanan. Mahinang sabi ni Terence. Oh. Dahil hindi ito magandang kayamanan, bakit hindi mo ako hayaang tumingin? Tanong ni Pancho. Hindi, agad na tinanggihan ni Terence, sabi ni Boss Bale na malamang na wala kang pakialam sa bagay na ito. Ang iyong pamilya ay may malalim na pundasyon, kaya wala kang pakialam dito. Haha, bakit ako? Medyo mataas ang prestihiyo ni Boss Bale, at ang kanyang kakayahan din. Sok-sok? Kaya, upang matingnan ang impormasyong ibinigay ni Boss Bale, isang malaking karangalan. Hindi sinusubukan ni Pancho na sipsipin siya, ngunit nagsasalita siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Kung ayaw niya talagang matuto kay Boss Bale, bakit siya mag-a-apply ng medicine major sa biology department ng East Ocean Engineering University at maging isang ordinaryong estudyante? Kung may panahon lang sana siyang magpino ng mga table tas o kumain, uminom, at maglaro. Nako, hindi rin mangyayari iyon. Sinabi kong hindi, kaya hindi. Matigas na sabi ni Terence. Wala na talagang puwang para sa talakayan. Tanong ni Pancho, ayaw sumuko. Sa tingin mo ba ako ay tanga? Bakit ko ipapakita sa iyo? Mayroon akong magandang relasyon sa iyo. Hindi mo lang minura si Melissa, sinubukan mo pa akong patayin sa bowling alley. Sa tingin mo ba ipapakita ko sa iyo? Tumingin sa kanya si Terence na parang tulala ang tingin niya. Hindi mo kailangang magsalita ng walang kaparerekon. Hoy, Terence, ngayong nailabas mo na ang lahat ng pagkukunwari, sa tingin mo ba ay walang natitira sa bahay mo? Paano kung isa kang Earth Class late phase peak at makakapatay ka ng 3 Earth Class sa isang segundo? Hindi ka naman master ng Sky Class. Pagbabante ni Pancho matapos marinig ang mga salita ni Terence, at masyado siyang malambot. Great! Naglakas loob ka pa sa mga bagay ni Rob Boss Bale. Napakasama ng pamilya mo *SS. Kung maibot ang mga labi ni Terence, kung ganoon nga, kukuha ka na lang ng Sky Class Master para nakawin ito kay Boss Bale. Oh, tama, si Boss Bale ay hindi practitioner ngayon. Kunin mo na lang ang iyong dilaw o purple na buhok para alagaan siya. Hindi mo kailangan ng Sky Class Master. Ito. Napaawang ang bibig ni Right Pancho nang malaman niya kung sino ang nagbigay kay Terence ng bagay na iyon. Siya, tama na nakapulupot na tigre, ay hindi nang ahas na agawin ang mga gamit ni Boss Bale. 2032. Tinatakot lang ni Pancho si Terence at hindi niya ito masyadong inisip, ngunit ngayong si Terence ay nagsasalita tungkol kay Boss Bale, paano niya ito tatanggapin? Ang impormasyon ay nasa Terence ngayon, ngunit ang pag-agaw kay Terence ay kapareho ng pag-agaw kay Boss Bale. Ikaw Pancho ay hindi kailanman maglalakas loob na gawin ang isang bagay maliban kung gusto niyang umalis. Kung tutuusin, ang mga Sky Elixir sect na tao ay minsan ay nakikipagsapalaran kay Boss Bale tungkol sa mga problema sa alchemy, at siya, na nakalilikot sa Tiger, ay walang lakas ng loob na gawin iyon. Anong problema? Nalante. Kaninang umaga mo lang sinabi sa akin na ang mga alchemist at cultivator ay wala sa harap ni Boss Bale. Ikaw, Pancho, ginagamit mo pa rin ang masters ng pamilya mo para magpakitang gilas. Sabi ni Terence na may malamig na ngiti. F***, kung ayaw mong ibigay sa akin, edi huwag mo akong ibigay. Nagbibiro lang ako.
Ikinaway ni Pancho ang kanyang kamay at nagamf, "Hindi ka natatakot na bata, Terence. Natatakot ka lang sa ilang salita. Hindi ako naniniwala. Kung hindi ka naniniwala sa akin, pagkatapos ay mangyaring magpatuloy. Wala akong oras upang mag-aksaya sa iyo." Dahil doon, lumayo si Terence dala ang mga dokumento. Ang kanang nakapulupot na tiger ay nakakuyom ang kanyang mga ngipin habang pinagmamasdan si Terence na umalis. Ano ang malaking bagay? Ano ba? Hindi ba ito ay isang kakaibang kombinasyon ng mga kadahilanan na nagligtas kay Boss Bale minsan? Napakahusay mo dahil mayroon kang magagandang kayamanan. Gayunpaman, si Pancho ay malinaw na ang uri ng tao na magsasabi na ang mga ubas ay maasim kapag hindi niya ito makakain. Tumingin siya sa opisina ni Boss Bale at nag-alinlangan. Hindi siya kumatok sa pinto, ngunit tumalikod at sumunod kay Terence palabas ng Biology Faculty Building. Ayaw sumuko ni Pancho. Gusto niyang malaman kung anong impormasyon ang nasa kamay ni Terence, ngunit hindi tanga si Terence. Hindi niya hahayaang makita ito ng libre. Nag-iisip si Pancho kung makakahanap siya ng ipapalit kay Terence. Pagkatapos ng lahat, pumunta siya dito para matuto kay Boss Bale, at ngayong mayroon na si Terence, sulit na bayaran ang halaga. Gayunpaman, ano ang magagawa niya para makilos ang puso ni Terence? Nagpasya siyang talakayin ito sa kanyang pamilya kapag may oras siya. Gusto niyang makita kung maaari silang gumamit ng isang bagay upang makipagkalakalan kay Terence. Kung hindi nila kaya, mabibili na lang nila ito ng pera. Pero hindi niya lang ito nakawin kung hindi ibinigay ni Boss Bale kay Terence, baka ninakaw niya talaga iyon pero hindi niya magagawa iyon ngayon. Hindi siya pinansin ni Terence habang naglalakad siya. Hindi niya sinasadyang ipakita ang impormasyon sa kanya, hindi ito mahalaga, ngunit gusto niyang asar siya. Mukhang hindi nag-eavesdrop ang lalaki, kaya hindi naisip ni Terence na gamitin ang sinabi niya kaninang umaga. Hanggat hindi siya nagdudulot ng gulo dito, hindi natatakot si Terence sa kanya. Niayaw niyang magpakita sa kanya ng mga ordinaryong street goods, at gusto lang niyang asarin ang lalaki. Ang hindi inaasahan ni Terence ay talagang tinatrato ni Pancho ang bagay sa kanyang kamay bilang isang kayamanan, at handang ipagpalit ito sa ibang bagay. Kung alam ni Terence ang tungkol dito, hindi niya malalaman kung matatawa o maiiyak siya sa kanyang kapalaran. Bumili si Terence ng lunchbox mula sa kantin pabalik sa dormitoryo lagpas na ang tanghalian, ngunit ang mga lunchbox ay binibente pa rin sa gabi. Bumalik sa dormitoryo, nakita ni Wilfred si Terence at sinabing, "Kuya Lin, hinahanap ka ng lolo ko." "Wala, may binigay siyang impormasyon sa akin. Gusto mo bang basahin?" Sabi ni Terence, winawagayway ang bagay sa kanyang kamay. Hindi ko kayang paglaruan ang mga bagay na iyon." Tila alam na ni Wilfred kung ano ang hawak ni Terence sa kanyang kamay. Tila wala siyang anumang pagnanasa para dito, ganap na naiiba kay Pancho. "Kamusta si Danica? Sana hindi kanya ginulo?" tanong ni Terence. "Hindi, pero na-scam talaga siya kagabi. Hindi gaanong magastos para sa isang pagkain, pero bumili siya ng tasa sa huli. Na-scam siya hanggang sa mamatay." Naisip ni Wilfred na nakakatawa nang banggitin niya ang nangyari kagabi. Ang pinaka-nakakatuwa, sa harap niya Joan, ang batang ito ay umaarte na parang big boss, lumulunok ng ngipin. "Ha!" Tumawa si Terence habang binubuksan ang lunchbox at mabilis na nagsimulang kumain. Talagang wala sa mood si Danica na humanap ng gulo kay Wilfred, dahil mayroon na siyang sapat na problema sa kanyang panig. Pagkatapos ng kalahating araw ng pagsisikap na makalakam ng sapat na pera para sa bayarin sa hitsura ni Sheena, walang ibang pagpipilian si Danica kundi tawagan ang kanyang ama, si Harvey Miller. "Hello. Anak, kamusta? Naging matagumpay ba ang performance mo? Matagumpay mong nakuha ang puso ng iyong munting kasintahan, tama ba? Dinala ba niya siya sa isang silid ng hotel kahapon? Kung buntis ka, dapat mong sabihin sa akin. Hinihintay ka ng lolo mo na magpatuloy sa linya ng ating pamilya." Si Harvey Miller ay isang taong may malakas na pakiramdam ng sunod-sunod. Naniniwala siya na kung ang isa ay hindi matapat, walang magiging mga inapo. Inaasahan ng kanyang ama ang pagkakaroon ng apo sa tuhod, kaya nang pumasok si Danica sa universidad, sinimulang pag-aralan ni Harvey ang bagay na ito.
Kung hindi, hindi niya tinulungan ang kanyang anak na manggulo at nagyaya ng isang celebrity para lang maghabol ng babae. Huwag mo nang banggitin, Dad. Inimbitahan nila si Zyrene kahapon, at natalo ako. Ang plano ng aking anak na kumuha ng mga babae ay ipagpaliban. Ngumiti ng mapait si Danica. Ano? Hindi ba ibig sabihin nito ay kailangan mo nang sumuko sa Joan na iyon? Damn it! Anong ginagawa mo, you little brat? Hinihintay ka ng lolo mo na manganak ng apo sa tuhod, at wala ka pang girlfriend. Paano ko ito ipapaliwanag sa kanya pagbalik ko? Bakit ang F*** ay tumaya ka ng walang dahilan? Galit na sabi ni Harvey. Ito ay mabuti, tama ba? Hindi. Ginamit talaga ng iyong anak ang kanyang katalinuhan at karunungan upang matagumpay na maibalik ang sitwasyon. Ang taya na iyon ay talagang hindi wasto. Narinig ito ni Danica na sinabi ito ng kanyang ama, ngunit sa kanyang puso, naisip niya na ito ay isang magandang pagkakataon. Kung ginamit niya ito ng maayos, darating ang pera. Kaya't mabilis niyang sinabi kay Harvey kung paano niya binaligtad ang sitwasyon kahapon. Not bad, magaling ka. Ngayon pantay na tayo. Ano ang susunod mong hakbang? Tumango si Harvey na may kasiyahan. Itay, nagpapagamot ako, kaya medyo gumastos ako. At saka, sino ba ang nakakaalam na ang hotel ay magiging masyadong scam ang kahapon, direktang nagbebenta ng isang tasa sa halagang $5,000. Naswipe ko ang aking card, at hindi man lang ako nakabayad kay Sheena ng anumang kabayaran. Maingat na sabi ni Danica. Naku, nabayaran ko na ang bayad ni Sheena para sa iyo. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Maganda ang pakikitungo mo sa amin. Kung hindi, hindi ka magkakaroon magkakataong ibalik ang sitwasyon. Hindi sinisi ni Harvey si Danica, gayunpaman, napakatuso ng iyong kalaban. Kailangan mong mag-ingat. Don't worry, Dad. I'm planning to invite them to the Tiger Garden this weekend. I'll take the opportunity to build up my relationship with Joanne. It's the Tiger Garden na binuksan ni Uncle Zo sa Stonegate. Mag-iisip kami ni Gary ng isang maganda paraan para mapahiya si Wilfred at mapahiya siya sa amin. Sabi ni Danica. 2033. Ay, sige. Tatawagan ko ang tiyo sumo at hihilingin ko sa kanya na kumuha ng isang taong makikipagtulungan sa iyo. Gayunpaman, ang bayad sa tiket ay hindi maaaring iwaksi. Mas mabuting ikaw na mismo ang gumastos ng pera. Ang matandang So at isa pang pamilya ay namuhunan sa Tiger Park. Hindi niya ito maibibigay sa iyo ng libre. Sabi ni Harvey. Hindi bale, basta't makikipagtulungan ka sa akin. Salamat, Dad. Tuwang-tuwa si Danica. Hindi lamang nalutas ng tawag na ito ang lahat ng kanyang mga problema, ngunit nagbigay din ito ng higit na kumpiyansa sa kanyang paglalakbay sa hardin ng Tiger. Hindi iyon ang punto. Bigyan mo ako ng kasintahan sa lalong madaling panahon at ipagpatuloy ang linya ng pamilya. Iyon ang pinakamahalagang bagay, nakuha mo ba? Sabi ni Harvey. Naaalala ko. Huwag kang mag-alala, tatay, tiyak na tapusin ko ang misyon. Nakangiting sabi ni Danica. Ngayong naayos na ang usapin, puno ng ngiti ang mukha ni Danica, at nakaalis na siya sa anino ng bitag ng kahapon. Sa hapon, pumunta sina Terence at Wilfred sa biology building para sa klase. Pumasok siya at nakita niya si Pancho na nakatingin sa kanya ng may pag-asa. Bahagyang ngumiti si Terence habang winuwagayway ang mga dokumento sa kanyang kamay. Misi siya sa kanang Pancho at hindi siya pinansin. Naglakad siya papunta kay Melissa at umupo. F***, what's the big deal? Sa tingin mo napakagaling mo dahil lang nakuha mo ang tunay na mana ni Boss Bill. Malungkot kang nagmura Panho, kapag nakauwi ako at nakahanap ng magandang kayamanan, hindi ako natatakot na hindi mo ako ipagpalit. Oo, young master ikaw? Ang batang Terence na iyon ay hindi pa nakikita ng marami sa mundo. Ang kayamanan mula sa aming nakatagong bahay ay sapat na para maglaway siya. Wala tayong dapat ikabahala na hindi niya ipagpapalit. Tumango ang dilaw na buhok at sinabing. Tama, 2 o 3 araw ay walang pagbabago. Sabi nung lalaking may purple hair.
Umupo si Terence, at iniangat ni Melissa ang kanyang ulo para tingnan siya. Terence, narinig ko mula kay Joanne na gusto niya tayong imbitahan sa Tiger Garden ngayong weekend. Libre ka ba? Kung ayaw mo, tatanggi ako. Hindi rin ako pupunta. Bakit hindi? Nakakapagod pumasok sa klase araw-araw. Ang sarap mag-relax kapag weekend. O ayaw mong sumama sa akin? Ngumisi si Terence. Ako. Hindi. Natatakot lang ako. Hindi matutuwa sina Cheryl at Yasi na lumabas tayo ng magkasama at nagdulot ng gulo sa iyo. Namula ang mukha ni Melissa. Hehe, bakit hindi sila sumama sa atin? Sabi ni Terence. Sabay na tayo. Hindi alam ni Melissa kung bakit, ngunit medyo nadismaya siya. Sige, kakausapin ko si Joanne ngayong gabi at hihilingin sa kanya ipasa ang mensahe kay Danica. Ngunit, maaari mong kausapin si Wilfred. Sinabi ni Joanne na natatakot siya na may masamang intensyon si Danica. Ha? Bakit wala siyang sinabi? Bakit niya hiling na ipasa mo ang mensahe? Nakangiting tanong ni Terence. Si Joanne, siya. Actually, hindi siya sigurado kung makakasama niya si Wilfred. Magkaklase sila ni Danica sa high school. Kung tatalikuran niya si Wilfred ng ganito at malala ni Danica, hindi ba niya pinagtaksilan ang dati niyang kaklase? Umiling si Melissa. Kumunat ang noo ni Terence. Ang Joanne na ito ay medyo hindi mapag-aalinlanganan, ngunit ito ay negosyo ni Wilfred. Wala siyang gustong sabihin, sige, sasabihin ko sa kanya. Tumango si Melissa, at nagsimulang magbasa. Hindi Melissa kung maituturing ba itong paglalaro ng apoy mas naging malapit siya kay Terence pagkatapos ng pagsasanay sa militar, at hindi niya alam kung anong iisipin ng iba sa kanya kung magpapatuloy ito. Alam niyang nagsisimula na siyang umasa kay Terence. Magaan lang ang pakiramdam niya kapag katabi niya ito sa klase. Hindi sila gaanong nag-uusap, ngunit naisip ni Melissa na ito ay isang tacit understanding. Ngunit, ang puso ni Melissa ay lulubog sa tuwing naiisip niya ang tungkol sa kanyang pakikipag-ugnayan, at siya ay hindi mapalagay. Naisip ni Melissa na malakas si Terence, ngunit ang bahay kang ay hindi na katulad ng dati. Narinig niya na ang bahay kang ay nakahanap na ngayon ng isang makapangyarihang taga-suporta, kung hindi, hindi nila gagamitin ang kasal para mapagtagumpayan ang house kang, kahit na ang bahay na si Turner ay may suporta ng Hidden House Pits. Sigh. Bumantong hininga si Melissa, at bumalik ang kanyang mga mata sa kanyang aklat-aralin. Isinasanti lahat ng sakit ng ulo na ito sa ngayon mabubuhay lang siya hanggat kaya niya. Kahit papaano ay masaya at kalmado na siya ngayon, nag-e-enjoy na umupo sa iisang table kasama si Terence at may mga klase sa kanya. Pinahinto ni Terence si Wilfred pagkatapos ng klase at sinabi sa kanya ang tungkol sa plano ni Danica, kasama ang mga salita ni Joanne. Tinanong ba talaga ni Joanne sa hipag na sabihin ito sa akin? Labis na nasasabik si Wilfred matapos marinig ang mga salita ni Terence. Totoo. Natahimik si Terence, hindi niya sinabi sa kanyang sarili ni Joanne, ngunit masaya si Wilfred na marinig ito mula sa kanya. Hehe, ang galing. May kaunting bentahe pa ako sa kompetisyon kay Danica. Tumawa si Wilfred. Napakurap si Terence, sa wakas ay naunawaan niya kung bakit siya napakasaya. Masyado siyang nag-iisip iba si Joanne sa girlfriend niya. Si Tree ang tumutugi sa kanya noon, at mayroon siyang matibay na layunin. Si Terence ay walang anumang kompetisyon, at si Trixie ay wala ring nararamdaman para sa mga lalaki. Kaya naman sobrang hinala niya ang ugali ni Joanne. Ngunit sa pag-iisip tungkol dito, sila Joanne at Danica ay tunay na matandang kaklase, at si Wilfred ay sumama sa kalaunan. Sa puntong ito pa lang, siya Joanne ay sapat na para Wilfred. Pagkatapos ng klase, hindi pinahinti ni Terence si Jenny sa wala. Tinawag niya siya sa parking lot, at tuwang-tuwa siya na namiss siya ni Terence. Terence bro, sa wakas na alam mo na si Jenny. Ang galing. Sa unang pagkakataon, tumigil si Jenny pagsusulat sa kanyang tablet at nagsimulang makipag-usap kay Terence. Tungkol sa kahapon. I'm really sorry. Mapait na ngumiti si Terence.
Hindi niya ito seseryosohin kung hindi dahil pangyayari kahapon. Wala lang, lalamig lang ako. Achoo! Tumikim si Jenny. Hindi masyadong halata sa umaga, pero lumala ito tapos ng klase. Sinapin ka. Kumunat ang noo ni Terence, makita ang kalagayan niya, uminom ka ng gamot pagbalik mo mamaya. Pupuntahan kita at gagamutin ka. May importante akong sasabihin sa'yo ngayong gabi. Sige. Terence bro, ano ang mahalagang bagay? Tumango si Jenny. Malalaman mo kapag nakabalik na tayo. Sabi ni Terence. Oh. Tumango si Jenny. Dumating ang dalawa sa park lot, at binuksan ni Terence ang pinto ng kotse at sumakay kasama si Jenny, hinihintay sina Cheryl, Yasi, at ang iba pa. 2034. Ang unibersidad ay naiiba sa high school. Hindi magkakaroon ng sitwasyon kung saan kinaladkad ng guro ang klase. Kadalasan, tatapos ang klase kapag tapos na ang oras. Kaya naman, mabilis na naglakad sina Cheryl, Yasi, at Jenny. Pagkasa nila sa kotse, pinaanda ni Terence ang kotse at dumiretso sa Central District. Ang iilan sa kanila ay nagkaroon na at understanding, kaya hindi na nila kailangan pang magsalita. Pag sa bahay, nagluluto ng hapunan si Lola Son. Lumingon si Terence kay Cheryl. Cheryl, pupunta ako saglit sa pwesto ni Jenny. May pag-uusapan ako sa kanya. Kumain muna kayo kapag handa na ang pagkain. Huwag mo na akong hintayin. Pupunta ka kay Jenny. Napakurap si Cheryl. Mukhang di masyadong nagustuhan ni Terence si Jenny. Maliban sa paghatid ng pagkain para sa kanila kagabi, bumalik siya kaagad nang hindi man lang siya kinakausap. Bakit niya gustong pumunta ngayon? Gusto ni Jenny na matuto ng alchemy, kaya tatalakayin ko ito sa kanya. Sabi ni Terence na may mapait na ngiti. Alam niyo lahat ang tungkol sa 2 taong kasunduan namin ni Althea. Gayunpaman, hindi pa rin bumuti ang kakayahan ko alchemy. Gusto ni Jenny ang alchemy. Buti na lang kung kaya niya talaga. Kaya ganito. Sa wakas ay naunawaan na ng Miss kung bakit hinanap ni Terence si Jenny. Ang Jenny na ito ay walang katuturan, at hindi talaga gusto ni Terence. Hindi niya ito bisitahin ng walang dahilan. Natural, hindi pipiglan ng Miss si Trixie. Tumang siya, umalis ka na, huwag kang mag-alala sa amin kung magpapahinga na kami ni Yasi. Sige. Tumango si Terence at umalis si Silya na may mga karayom. Pumunta siya sa villa ni Jenny sa katabing pinto at pinindot ang doorbell. Wala ang 1 segundo mula nang pinindot ni Terence ang doorbell nang bumukas ang pinto ng villa. Si Jenny ay nakatayo doon na parang hinihintay niya si Terence, na nagbigay kay Terence ng malaking pagkabigla. Ikaw. Bakit mo binuksan ang pinto ng napakabilis? Tanong ni Terence, nalilito sa kanyang bilis. Kanina pa kita hinihintay sa pinto. Nag-doorbell ka, kaya buksan ko ang pinto. Sabi ni Jenny. Hinihintay mo ako dito mula nung umuwi tayo. Napaawang ang bibig ni Terence. Hindi niya magagamit ang sentido komun upang maunawan ang mga kilos nito. Oo. Tumango si Jenny at sinabing, natatakot ako na hindi ko manig ang doorbell kapag naging abala ako. Hihintayin mo ako sa pinto na parang tulala. Hindi magandang maghintay ang isang tao, at nahirap si Jenny kahapon, kaya ayaw niyang maghintay din si Terence bro. Sige, salamat. Jenny, ikaw ang pinakamahusay. Nauntong hininga si Terence. Bagamat medyo kakaiba ang paraan ng pag-iisip ni Jenny, sobrang naantig pa rin si Terence. Naawa rin siya sa pag-iwan niya kahapon sa parking lot. Si Jingjing ang pinakamaling. Tumgo si Jenny bilang pagsang-ayon. Dahil mabait si Terence bro sa akin, kaya magiging mabuti din ako sa kanya. Kahapon. Humihingi ng tawad si Terence. Alam kong hindi sinasadya ni Terence bro, kaya wala ako pakialam. Sabi ni Jenny. Sige, gamot muna natin yang sipon mo. May importante akong sasabihin sa iyo, nasa si Chito. Sabi ni Terence. Nagbabasa siya ng libro sa taas. Bakit mo siya hinahanap? Tanong ni Jenny. Okay lang ako. Wala siyang sipon. Umiling si Terence. Hindi, mukhang okay lang siya. Sabi ni Jenny. Mabuti naman.
Umupo ka sa sofa, ako ang mag-acupuncture. Sabi ni Terence. Nakakapagpagaling ng acupuncture. Hindi mo ba kailangan uminom ng gamot? Medyo natarante si Jenny. Hindi, magagawa ng acupuncture. Maaaring hikaya ng iba, ngunit kaya ko, sabi ni Terence. Oo, sige. Masunaring tumango si Jenny at umupo sa sofa. Gayunpaman, nag-aalala siyang nagtanong, Terence bro, masakit ba ang acupuncture? Hindi masakit. Dahil doon, inilabas ni Terence ang kanyang mga pilak na karayom at ginamit ang kanyang pungchi para disimpektahin ang mga ito. Mukhang casual ang ipinapasok ang mga ito sa tawa ni Jenny, ngunit totoo lang, ang katumpakan ni Terence ay kasing taas na nito. Sige, huwag gagalaw. Mamaya lang magiging okay. Kinurot ni Terence ang dulo ng mga karayom at inilipat ang ilchi sa mga ito. Napakainit. Isang manipis na layer ng pawis ang lumitaw sa magandang noo ni Jenny, at ang kanyang katawan ay naramdaman din na basang-basa. Sa tingin, kakuha ako ng magandang tubig. Paf! Nanginginig ang kamay ni Terence. Nagkaroon ng maraming tubig. Ang mga salita ni Jenny ay talagang malabo kung hindi dahil sa kainosentehan sa kanyang mga mata. Akalain ni Terence na siya ay nililigaw sa kanya. Gayunpaman, hindi na ni Terence na mag-react pagkatapos marinig ito. Umubo siya ng awkward, dali-daling umupo sa sofa. Sige, saglit lang tayo. Oo, okay. Tila hindi napansin ni Jenny ang mga pagbabakatawan ni Terence at tumango, nagtitiwala sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, pinakalma ni Terence ang kanyang puso at iniligpit ang mga karayom. Hindi niya akala na ang mga babaeng tulad ni Jenny ay maaaring mapaniray pag naakit sila. Sikat na ang pagiging cute ngayon. Sige, maligo ka na. Magiging maayos ka pagkatapos mong hugasan ang pawis mo sa katawan. Hihintayin kita dito. Sabi ni Tess. Maliligo ka na ba? Bahagyang natigilan si Jenny. Tapos, hihin mo ako dito. Sorry talaga. Bakit hindi ka manood ng Vision? Oo, anong hapunan nyo? Tanong ni Terence. Instant noodles o take-out? Anong problema? Tanong ni Jenny. Wala lang. Bakit hindi ka na muna mag-shower? Babalik ako at titingin. Kukuha ako ng pagkain sa bahay. Kain na tayo. Terence. Lang yan, sorry sa abala yo, Terence bro. Sabi ni Jenny. Tumango si Terence at naglakad palabas ng bilya ni Jenny, bumalik sa kanyang sarili. Tapos kumain sina Miss at Yasi at nanunood ng TV bala. Tanong ni Cheryl nang makita si Terence, Terence, tapos ka na ba sa negosasyon? Iniwan na akong pagkain para sa'yo sa kusina, hindi pa dapat malamig, kainin na yan pagkatapos magpainit. Hindi pa natin napag-uusapan. Nilalamig Jenny. Gina ko lang siya. Naliligo si Jenny ngayon, kukuha ako ng pagkain. Sabi ni Terence. Oh, shield bro? Hindi mo ginalaw si Jenny, di ba? Tulad nung araw na kasama si Misa. Bing tanong ni Yasi. Awis. Ikawin ni Terence ang mga karayom sa kanyang kamay, may mga black na karayom sa pagkakalat ito. Hindi mo na kailangang habon ang iyong mga damit o hawakan ang mga ito. Oh, so nadya mong hinawakan si Misa noong nakaraan. Tanong ni Yasi. Hindi ko dinala ang aking pilak na karayom noong nakaraan. Sabi ni Terence. 2035. Ngunit maaari kang bumalik sa dormitoryo upang ito. Sagot ni Yasi. Ang mga pilak na karayom ay inuwahan noong huling pagkakataon kaya hindi na sila magagamit. Sabi ni Terence. Pagkatapos ay maaari tayong bumili ng bago. Sagot ni Yasi. Sige, Yasi. Kung gusto mong hawakan ka ni Terence, sabihin mo lang, huwag ka nang magdahilan. Putol ni Cheryl. Arg. Nakatatandang kapatid na si Cheryl, ikaw ang emperador ng katotohanan. Mas magaling pa siya, issue. Nasabi ni Yasi. Matagal na akong nakakama mo, paanong hindi ko maman ang iniisip mo? Pero magaling magsalita, nagpout si Cheryl. Bakit hindi ka pumunta at baligtaran ang sitwasyon? Ayaw ni Bro ng matigas na Yasi. Sabi ni Yasi. Hindi akalain Terence na ganoon ang sasabihin Miss. Pawisan siya parang malapit talaga sa kanila ni Yasi si
issue. Lalong tinatrato ni Miss na parang hagi ng pamilya, at wala itinatago sa kanya. Mag-usap na kayo, dadalhin ko ang pagkain. Umiling si Terence. Medyo humanga siya kay Cheryl dahil nakikita niya ang ikasa ni Yasi sa isang tin. Kahit si Terence ay hindi si Yasi. Sinabi ni Yasi na gusto niya siya, ngunit naramdaman ni Terence na may nakatago sa ilan ng kanyang prangka na personalidad. Iba ito sa prangka na personalidad ni Trixie. Marahil kung mananatili siya sa Trixie mahabang panahon, natural mangyayari ang isang bagay higit sa pagkakaibigan. Ngunit Casey, hindi inisip ni Terence na mangyayari iyon. Hindi man lang alam ni Terence kung bakit, siguro dahil tagal na silang nagsama, wala talagang namamagitan sa nila. Maaari rin na kahit naawa sa kanila ay palaging nasa liliit na labanan, hindi sila kailanman nagkaroon ng anumang lubhang labanan. Ngunit isang bagay ay sigurado, mukhang may nararamdaman si Yasi para sa kanya, ngunit ito ay isang kakaibang pakiramdam. Parang nasa harap pero malayo rin. Hindi maisip ni Terence ang mga iniisip ni Yasi. Babae ay minsan matalino, minsan tanga, ngunit hindi ganoon katanga. Sa madaling salita, ang ilang mga bagay ay kaiba. Di ni Terence ang pagkain sa ni Jenny. Ang pagkain sa kanyang mga kamay sapat na para makakain ng tao. Hindi niya nilock ang pin nang umalis siya, kaya hindi niya kailangang mag-doorbell sa kataong ito. Inilapag niya ang pag sa mesa at hinintay na bumalik si Jenny pagkatapos niyang maligo. Malamang naligo lang si Jet, hindi nagtagal. Ayaw niyang maghintay na matagal si Terence, at di rin siya nagtagal. Alam ni Jet kung gaano katagal naligo ang mga babae, at Yasi ay medyo matagal. Terence, sorry kung pinintay kita. Nagpalit si Jenny ng isip ng pijama, at ang kanyang katawan ay bahagyang nakita sa ilalim ng maluwag na tuba. Hindi na naglakas loob si Terence tumingin sa kanya. Mukhang maganda ang figure ni Jenny. Kung alam ni Terence ang personalidad ni Jenny, iisipin na sadya siya nito. Ginagawa niya nang magsimula ang tubig. Ngunit alam ni Terence na si Jenny ay ang urong hanggal. Malamang nawala sa kanya ang mga iniisip na iyon, kaya maaari lamang tanggapin ni Terence na pamilyar siya sa kanya at hindi nag-iingat niya. Hindi, kababalik ko lang. Hilin dito na bumaba para sa tahan, sabi ni Terence. Wow, napakaraming masasarap pagkain. Terence bro, ang mo. Ang ginawang pagkain sa isang biye. Tuwang-tuwa Jenny nang makita niya ang pagkain sa mesa. Napakasarap ng pagkain kahapon. Kulami ni Little Chow. Hindi ko inaasahan kakaroon ulit ako ngayon. Ito mahusay kaysa sa takeaway sa mga restaurant na iyon. Ha! Hindi ipinaliwanag ni Terence na hindi niya ginawa ang pagkain, ngunit ang luto ni Lola ay medyo masarap. Kinuha ni Jen telepono sa may hagdanan at niyel ang panloob na telepono sa silid ni Chito, hiniling niya na pumunta para sa hapon. Pagkatapos ay tumakbo gilid ni Terence at umupo na ang halimuyak ng shower gel na nagpag at masaya kay Terence. Si Chito at ang tipong bookworm, mas pa kay Jenny. Pagbaba niya ay may siyang textbook. Pumunta siya sa dining table, binaba ang textbook. Pagtingin niya sa pagkain medyo nagulat siya. Ate, sobrang sarap. Na akong hindi nakakain ng gasarap. Since bro. Sabi Benny. Salamat Terence bro. Mahihiyang sabi ni Chito. Sige, lasan mo kumain. Sabi ni Terence. Ibinaon ni Jenny ang kanilang mga ulo at naglang kumain. Gayunpaman, dagat lang si Jenny at nagtanong, tingin ko hindi si Terence gumawa ng pagkain ngayon. Medyo kahapon, pero masarap rin. Masarap ba sa lasa? Medyo nagulat si Terence, hindi niya akalain na magiging ganito kagaling si Jenny. Bing hindi siya ang gumawa ng pagkain. Oo. Anggo si Jenny. Parang iba ang init. Ang pagkain ngayon ay ng aking kasambahay, si Lola Son. Gayunpaman, ang mga yan ni Lola Son sa pagluluto medyo mahusay. Sabi ni Terence. Walang ibang sinabi ni Jenny. Naba niya ang ulo niya at nagsimula kain. Hindi malaki ang gana ni Jenny, mabilis siyang nabusog. Si Chito,
bilang banda, ay may malaki na at may 3 mangkok kanin. Ngunit pagkatapos kumain, umakyat si Chito dala ang kaaklat-aralin, hindi pansin sina Terence at Jenny. Inis na sana si Jenny nang may pigilan siya ni Terence. Jenny, sandali. Huwag ka nang mag-impake. Hintayin mo akong matapos mag-usap sa iyo. Okay, Terence, go. Tumango si at tumigil sa kanyang paglalakad. Umupo sa sofa at sumunod si Jenny. Hindi mo ba laging gusto ng alchemy? Mayroon akong isang set ng masyon dito, ngunit sa hindi mo sasabihin kanino pagkatapos kong ibigay sa iyo, lalo na ikaw, Cho. Sa ni Terence. Sinabi ni Boss Bale na mula sa isang stall sa kalye, ayaw itong ipakita ni kahit kanino. Mabilis na tumango si Jet, puno ng kagalakan ang kanyang mukha. Huwag hindi hahayaan ni Bro Jingjing na may makakita sa kanya kahit nabugbugin siyang mamatay. Parang pinoprotekta ang katawan mo para hindi makitibang lalaki. Og. So na. Kumurap si Terence. Pinoprotektahan ang kanyang katawan mula sa mga lalaki. Iba na ba siya? Piling si Terence. Ano ang nangyari sa Jenny? Sunod-sunod iligaw sa akin. Kung sasabihin ng isa ay tanga, hindi siya gano'n tanga. Kaya lang iba ang logic niya sa normal na tao. Pero kung sasabihin ng isa tanga, bakit wala siyang iba sa isang bata sa industriyang ito? 2036. Ang katangahan ni Jenny at na iba sa kay Yasi. Hindi ito seryoso. Pahahalagahan ito ni. Tumango Jenny. Sige, kahit anong gusto mo. Ito ay isang na pamamaraan ng paglili ng kaisipan para sa mga alchemist, at ito ang incantation para sa mga alchemist na piin ang kanilang alchemy fire. Bukang linangin ang dalawang ito. Una, linangin ang auxiliary cultivation method, at tapos ay subukang paikipoy ng alchemy. Ipinasa ni Ter ang impormasyong ibinigay sa ni Boss Bale kay Jenny, ang kopya at ilagay ito sa tablet. Masyadong kapansin-pansin. Nakuha ko ito sa hindi na Terence na malaman ng mga tao at bago makamit ni Jenny ang i-scan ko ito tapos ng ilang sandali na ikan. Si Jenny. Jenny, aari mong pag-aralan ito sa babalik muna ako. Sabi Terence. Pero, maaari mo tawaging Jingjing mo lang ngayon ang aking palayaw, lahat o sa pamilya ay tumatawag ng ganyan. Ang pagtawag sa akin ng ni ay parang napakalayo. Sabi ni Jenny. Sige, Jing ang itatawag ko sa iyo. Hindi tumanggi si Terence at tumango. Ang Miss at Yasi ay hitulog nang siya ay umuwi, at Terence ay hindi talaga nag-aksa sa maraming oras. Ibinigay lang mga bagay na ibinigay sa Boss Bale kay Jenny pagkatapos kumain kasama sila ito, at binigyan siya ng mga tagubilin. Terence, marunong Jenny magpino ng mga tables. Tanong ni nang makita niya si Terence. Mas nag-alala pa kaysa wala na si Terence Finn, at ayaw niyang mawala si. Ano ito naging napakabili? Mapait ng Terence, hindi ganoon. Ang pagpino, kailangan na hintay ng ilang sandali para kamita. Kaya ganito, masyado ako inip. Ngumiti Cheryl, medyo nahihiya. Lumingon siya kay Yasi. Cheryl sis, bakit ganyan ka makatingin sa Natasi, may bulaklak ba sa ako? Hindi na nakatiis. Wala ka bang sasabihin mo bro? Ako. May sabihin ka ba? Hindi nawa. Napakosi. Bakit? Nakalimutan mo na. Ubo-ubo. Dilat na dilat ang mga mata ni Cheryl. Cheryl, anong pinagsasabi mo? Tumingin si Yasi, nalilito. Ito na. Cheryl ang kanyang kamay sa damit ni at sinimulang hilahin. Si Cheryl sis. Tumili si biglang nag-react, ang tinutukoy Cheryl sis ay undergarment. Tama, bro? Ang underwear ko at ni Cheryl sis. Hindi ni Cheryl. Akong magtanong, bakit
gawin ang sarili ko. Anong kalokohan ito? Mga damit na panloob. Limutan ko kung hindi mo ito. Noon lang naalala ni Terence, lagay niya ang mga pangilalim na trunk ng kotse pagkatapos ilabas ang mga ito. Laging nasa sasakyan Senny at Chito, at pag ay dumating si Zyrene. Lalo hiya si Terence na ilabas sila larap ni Zyrene, at nakakal niya ito pagkatapos ng mahahon. Sa makatuwid, tinapik niya ulo at humihingi ng tawad. Bin ko ito para sa iyo ngayon. Dahil tumalikod si Terence at Villa. Punta siya sa kotse para kunin mga undergarments at inil coffee table sa sala. Shield bro, nakita ka bang kakaiba noong tinulungan mo kaming mag-impake ng aming undergarments? Tanong ni Yasi. Ha? Hastong sakali ni Cheryl si Yasi. Inilagay nito ang underwear box sa coffee, hindi nagsalita. Tatalikod na sa babalik sa kanyang silid, pinaalalahanan siya ni Yasi. Isang ay napakurap at bumalik sa kanyang katinoan. Binuksan niya ang box sa harap ni na Cheryl at kinuha ang bar, miss. Oo. Napagtanto ni Yasi na may katangahan. Ang mga mata ni Cheryl ay mga tao at maaari lamang actually, binili ito. Itong kinalaman kay Cheryl. Napamulat na si Cheryl sa sinabi ni. Sinusubukang takpan ang iyong mga landas. At hindi related to Cheryl sees. Itong kinalaman sa akin. Pero ngayon mo na, parang ako ang sili mo. Ikaw nito. Galit si Cheryl. Hindi ko binili ni Cheryl sees. Sabi ko ako mismo ang inosente ni Yasi. Yoyo. Nakadilat ang mga mata ni habang ang dibdib niya ay nagtasa galit. Inagaw niya ang club mula sa kamay ni Terence. Dapat talaga itinayon para sa iyo noon. Pero, sis, sabi mo yung itapon mo lang. Mahinang sabi niya, kung may boyfriend ako, makakapaghanda ako ng mo ang iyong ulo. Mula si Cheryl at gustong mabutas na mapagtatago. Inihagis niya ang baton sa kanyang kamay sa ball at sinabi kay Terence, "Gay ko ito sa iyo." Para sa akin, itinuro ni Terence ang sarili na tigilan. Ano ang silbi naroon nito? Ngunit nang makita si Miss, ang mukha, mapait ng Terence at pinulot ang bagay, kukunin ko na lang. Nabalitaan ko na sinatoy ng ilang chrysanthemum. Mabigay ko ito sa kanya pagdating nahon. Terence ay may magaspang na ano ang nangyayari siya, at lamang na bumili nito, at ay inosente. Kaya lang ayaw ni siya hindi maintindihan, at dahilan kung bakit siya galit. Din Terence ang patpat at matagumpay lipat ang sisi kay Natoy. Para kay Nat, natigil si at humagalpak ng tawa. Iyon ang ibig sabihin ng chrysanthemum arts, tama. Sa tingin isang sinaunang diskarte. Noong hindi ganoon ang ibig ng mga chrysanthemum. Yasi, ang tumigil ka na. Ang ibig mong sabihin dito tama at komplikado ng ibig mo. Napakay Cheryl, at hindi niya magpapatuloy si Yasi. Paano mo malala komplikado ako, Cheryl? Saka komplikado ka, Cheryl. Sa Yasi. Ano ba komplikado niyan? Ibinigay ni Terence para sabihing tinatawa si Natoy dahil hindi siya kaya binigay niya ito kay Nat sa kanyang kasintahan. Nakakahiya mo ba? Sama ang iniisip mo. Paliwanag ni Cheryl. Holy crap, Cheryl sis, napakado mo. Maintindihan ang mas malalim. Nagulasi. 23. Ikaw. Napakurap si Cheryl. Tanto na ginawa niya lamang mas kado ang mga bagay. Hindi ba hot rod? Inosente si Terence sa dalawa. Gusto ko talagang magpa-perm atoy sa kanyang buhok sa baba. Pero tama lang permed head ang girlfriend niya. Sige, practice, magpahinga ang dalawa. Sina Cheryl
ay tumingin sa likod ni Terence, walang imak. Hindi talaga alam ni Terence. Gayunpaman, hindi niya nais na patuloy ng cord ang kapaligiran. Sa katunayan, inisip ni Terence na ang ay gagamit ng isang bagay kalabis. Nahulaan niya na binili dahil sa curiosity, para i-frame ang isang tao. Ngunit sa wakas ay nakahinga si Cheryl. Bumalik siya para kasi, ang ganda ng ginawa. Mabuti ako. Napakasi. Mamatay ka sa mabuting tingnan paano kita haharapin ngayon. Tingin ni Cheryl. Bumalik si Terence sa kanyang inilagay ang bar sa stand. Mulang magsanay sa pagpipigay sa kanya ng boss ng si Bai. Noong ibinigay ito ni Jenny noon, kabisado mga sining ng pagpino ng fire, kaya maaari na din ang sining ngayon. Ngunit makalahating oras, nagpa siya sumuko. Kanina, sa mga sining na kanya ni Liju, nakakagawa siya ng refinement fire. Sa arts ni Boss Bale, hindi siya nakakagawa ng apo na ang refinement fire. Wala man lang senyales nito, at kay Mick si Terence. Ganoon ba kalala ang kayahan? Tama nito na nagpatindig ng bo. O ang pamamaraang ito ng mentation ay hindi angkop para dapat hindi ito angkop. Inaliw ni Terence sa ili. Ang tibi ang refinement fire ay umaasa lamang kay na ang babaeng ito ay kanya ng ilang hindi inaaspresa. Makatuon lamang si Terence yugto ng sining ng drag at pataasin ang kanyang lakabilis hanggat maaari. Minsan, nagkakaroon ng ganap na lakas sa amp card. Ang oras ay laging hindi namamalayan. Sa isang kisap mata, lulang araw, at isa na end. Itong mga nakaraang araw, sa pagpunta at paglabas kasama sina Miss Jenny at Chito, wala na nangyari. Ang isang mapayapa na buhay kolehiyo ay tila gano'n. Pinag-aaralan Jenny ang kanyang tablet araw, hindi na ito nagdodraw. Saglit niya ito at saka saglit na napalalim ang iniisip. Alam ni Terence siya malalim ang iniisip. Panay siya ng kanyang support. Ang ulat ni Terence ay mayroong ritual na pagbabago ng chid ni Jenny. Ito ang senyal pagsisimula ng landas stationer. Maraming tao ang hindi manit sa entry level, ngunit ay talagang nakagawa ng umpay sa loob lamang ng iaw. Hindi nangangahulugan na niyang magsanay ng mga sining na matagumpay niyang mabubupino. Kahit na gawin niya, maaari niya makontrol ang apoy at tulad ni Terence, kaya na level lang si Jenny. Ang pantulong na pagsasamas sa mga pamamaraan ng motivation ay ang pinakakant ng mental cultivation. Simple kaysa sa anumang paraan ng mental cultivation, ginagamit lamang upang condensate ng elixir. Kahit na ganoon, si Jenny sa mga henyo upang ma-master ang auxiliary mental cultivation na paraan sa napakayon. Paman, napakahina ng mararamdaman lamang ito kapag napakalapit niya rin. Hindi ito ni Boss Bale mula sa podium. Ito ang tunay ng paglilinang. Ang sitwasyong ito ay nagulat kay Terence. Si Jenny ba ay henyo? Terence ay nagmaneho ng sa paaralan sa madaling sinama sina Cheryl at Yat. It was kaya hindi na niya kailangang ang school. Ang pangunahing kaganapan ngayon din ng Tigre. Narode ni Terence ang sasakyan slot at tahimik na naghintay. Naglakad si Wilfred, Harper, Danica, Gary mula sa direksyon dormitory. Kuya Terence, ang pinaghintay kit, binati ni Wilfred friends. Kakaramin. Nasaan at ang iba pa? Terence. Toryo sila, malapit na pas. Sabi habang tinitigan niyang mabuyan ni Terence. Kita niya sina Cheryl at Yat
hindi na niya binanggit muli sa kayo sa kotse ni Terence, si Joanne at ang iba pa sa sikip para sa tatlong mata na sumiksik sa likod. Ngunit si Terence upuan, hindi ito sa may tubing upuan ng kotse ni Terence. Ito kasya sa tatlong tao. Magkami ni Joanne mamaya. Alamin na maupo si na Melissa Roy sa kotse ni Terence, na Jimboy at Harper ang sa sasakyan mo. Sabi ni Wilfred. No. Nagtataka Joanne. Yan tayo dito, bakit nating mag-taxi? Agad namang tumutol tapos marinig ang mga salita ni Wilfred, at saka ang sumakay ng taxi. Ito papapasukin ng isang hindi na kailaksi, si Melissa ay may sakyan, kayong tatlo ay sa kotse ni Danica, at si Melissa maaaring magmaneho. Sabi ni Terence kay Danica tingin sa pulang sport. Nagda-drive ka. Natigilan si Danica at Terence, nalilito. Yung sasakyan ang minamaneho. Saan sila may kotse? Melissa, at siya Joanne ay dumating sa at narinig ang pag-uusap at Danica. Ayaw magmaneho ni Melissa, isang taong mahilig malas, ngunit ang mga salita ni Terence ay nagtulak sa kanya ang kanyang susi ng kotse at pinindot ang remote. Sa hindi dalawang beses na headlight ng pulang Porsche. Nanlaki ang mga na parang nakakita ng lalong hindi si Gary. Siya ay may kotse, at ito Porsche. Kaya man ang pamilyang ito ng sports car. Bagamat kayang-kaya ni hindi siya gaanong pinalaya nung siya ay nasa high school. Dahil siya para kunin ang mga universidad, kaya siya nagkaroon. 38. Iniisip ni Danica. Palitan ang sasakyan. Pinalitan niya ang hangang BMW XM o X6 o isang lamang niya na ipakita ang kanyang isang mayamang young master. Ngunit ngayon, si Melissa na nagmamaneho. Kaya, tinamaan. Ito ang kotse mo. Maging sila Joanne at bigla habang nakatingin sila na hindi makapaniwala. Akin na ito ngayon. Hindi lang ganoon kabukas. Mapait na ngumiti si Melissa. Hindi masama, Melissa, parang si Terence lang ang nakakaalam ng totoo, at lahat tayo ay nasa dilim. Obvious naman kung sino ang mas malala at kung sino ang mas malayo. Joanne T. Ako. Ay pakitang gilas, at alam na ni Terence na may ito. Paliwanag na may pulang mukha. Sige. Matandang kakilala na kayo, okay. Upo ako sa kotse mo sa isang Porsche. Never pa akong nakasakay car. Sabi niya Joanne. Nang makitang may kotse at isa, hindi na nagsana ka. Ibang paraan, Joanne gusto niyang magmaneho ng car, hindi siya maaaring isang sports car mula sa hangin, hindi ba? Ha? Dayan si Melissa, Terence. Pumunta ka na doon, kung hindi, mahirap pag napakaraming sasakyan. Natatawa na ka. Ng tatlong kotse, sa Land Rover Aurora ni nagtungo sa direksyon ng Tiger. Pangalan ng Tiger Park ay Ion Tiger Park. Isa ito sa pinaka-atraksyong panturista malapit na kilala rin bilang West Zoo. Nakop nito ang isang malaking halos 200,000 squares. Primeval forest malapit silang pundasyon, maraming taon na mga landscape at tinayo na bumubong natural na atraksyon ng moderno at primitive na. Nakaakit ito ng mula sa buong bansa. Lukuyan, mayroong maraming bangis na hayop sa lion tulad ng African lion, at hilangan tigers. Maaaring sumista ng mga espesyal na social, cable car, at upang panoorin ang mga
hayop na ito ng malapit. Mapakainin ang mga ito at komunikasyon sa pagitan ng bangis na hayop. Matapos ay parada bakana ng Tiger Park, bas ni Danica ang mga tiket na maaga. Ang presyo ng tiket dito ay mura, 200 tiket, ngunit sa Danica, natural na isang piraso. Napakahanga ang lugar na ito. Hindi maiwas sa Smeray sa Maringal na park. Tuwing na gusto niyang magbukas ng Canal Park sa Starfield, ay balita na ba? Oo, may sa akin para sa isang lalaki. Matagal nakikita ang lalaking ito. Hindi siya nagbabayad. Malungkot na sabi niya. Og. Say nangikil ng napakarami kanya, hindi siya dapat pera ng leon na ito. May si Cheryl na alala pera ng leon. Totoo iyon. Cassie ay nagulat sa Tiger Garden, at ang ipareho. Sanayan na ng lahat na manirod, at bigla silang nasa tigre. Mula sa kagubatan na may matinding aura. Sila ay nasa sabik, ay hindi nagpakita ng asyal na ekspresyon. Nasanay na si Tetong uri ng kapaligiran na ang nakalilipas. Samang siya upang makahanap ng pampakiramdam. Talagang nostalgic at kaanahong iyon. Isip niya kung paano siya nakabalisod sa loob ng mahabang panabuhay sa lungsod na dad ay hindi kasing komportable gaya ng naisip niya. Para bang lumipat mula sa isang paglango sa isa pa, at ngayon mag-ugnayan sa mga bagay ay napagtanto may mas mabuting tao. Ang mga na ito, mga sinaunang sekta ay pag-iral na hindi maabot na tao. Hindi man lang sila magkakikipag-ugnayan sa isip ngayon, lahat sila ay coherence ng walang dahilan. Nang maalaraw na sa tingin niya ay hindi naman ganoon kadali kumpara. Tapos makapasok sa layer, hindi nagmamadali sihin ang lahat para pumila para bus o cable car turista. Halip, kinuha niya ang nag-dial ng numero. Hello. Oh. Ako si Dama. Anak. N. Ko sa Tiger Garden. Klase ko, sa entrance. Okay. Hihintayin ko ang pagdatao. Naka ay may kausap sa tele. Iba ay tumingin sa kanya na hindi alam kung sino ang kap. Si Terence ay may isang gaya ang lugar na ito ay malam ng kaibigan ng ama ni Dad at siya ay gumagawa ng tao upang makakuha ng ilang pati na rin upang koneksyon sa harap ng Diyos. Si Terence sa ganoong mali at ang taong kaharap ng lalay hindi siya, ngunit siya kaya tumabilang si Terence mimik. Bilang banda, napaka-cory at hinintay ni Danica na ibaba ang telepono bago siya tanong, Kuya Miller, tawagan mo. Ang isa sa mga sponsor ng Garden ay ang kaibigan na. Walang pakialam si Dan, hindi masyadong maganda na ito. At sila ay binago mula sa yung van at hindi masyadong na umupo, kaya hiniling man na maghanap ng isang kaibigang ayusin ang isang mas mahuli. Ang galing mo. Malawak ang network. Sabi ng Gary na mayroon bigan sa lungsod ng Stone. Tama. At may VIP. Magandang sasakyan man. Hindi naman ganoong kondisyon. Mango si Danica at ngumit. Sa totoo lang, hindi magmaneho sa Lark. Si Wilfred sa kanilang dali niya napigil ang magsalita ko. Patunayan, sa mga connection, madaling ayusin ang at kahit na si Boss makagawa ng mga tape, maaari lang siyang magbenta at gabayan ang ilang mga nilang alchemy, at
sa pera. Naman, pagkatapos na mas bail, hindi niya siya at nagtago sa university. Naagrabyado ni Will. Siya ay may kahit hindi siya kumikita ng pera. Kanyang kapatid na lalaki dahil sa pag-pick up ng siguro kung may lakas ng Dr. Miller na gawin iyon. Agad namang pumayag. 20. Siya at si Niwang nagkasundo, kaya sinuportahan si Wilfred. Tama. Oras na ito, wala siyang yan ng suntok si Dan. Ha, hindi lang ng ahas. Maaring magmukhang mabangis ang mga, ngunit marami sa kanila ay ng ilang araw. Isang beses na si Gary ang isang tigre na Tiger Garden ng aking ang pagdanaka ay hindi labag sa bata. Ngunit ito ang layok ng kaibigan ng aking hindi ka maaari natural wala sa mga salita ni Dan. Ang pagmamayabang masyadong mapangahas. Silang sipa para patumbahin ng tigre. Si Wusong. Cheryl naman ay walang sinabi. Sa ganang kanila, hipapatomba sa isang tigre pa maaaring mapatay ni isang sipa. Nagmamayabang pa si Dan isang pinahabang Hummer nila. Is na bumaba ng kotse ang takbo sa gilid ni Dan. You must be young master. President so upang sinabi na susundin namin ang niya ito, sinadya niya na para bang nakatanggap rin ng pagtuturo. At para makilala ang sulyap, halatang nakita ni Danica noon pa. Ako si Dan. Mango si Danica. Salamat. Haharapin. Lang akong matandang yan. Abis tamer dito. Sabi ng driver. Tapos tatawagan kitang Tito. Kailangan kong si Tito yan dito. Piti si Danica. Well said. At mabilis na sumakay sa dadalhin ko garden. Ito yan. Sa kotse, ngunit hindi ng kanilang mga upo. Hindi mahalagit si Terence ang hindi kasama. Pili niyang umupo kasama si binibigyan ng pagkakataon at Wilfred. Malinaw na hindi pa siya ngunit si Melissa na lang na Terence na umupo sa tabi niya ngunit natatakot siya na sina Cheryl at Yasik kung sa tabi niya. Sa dilema siya. So, manatili ka kayot siya kapag nakakita siya. Kasi, hindi Terence. Sa isang tigre. Hindi ka man lang natatakot sa leon ni Hood. Ngunit, mang ideya na paupo Cheryl. Tumango si Terence at umusi, habang si Cheryl lagos at umupo sa tabi. Talagang ayaw ni Danica at gusto nilang at Melissa sa kanila. Sa ganitong paraan, ang isang tigre na natural na matatakot. Si May o yakapin ito sa kanig. Katotohanan ay masyadong ang imahinasyon. Danica at Gary ay maaari magkasama. Ito ang human dar ang sasakyan punta sa lugar ng kagubat. Ang marangyang pinalawig kakuha ng atensyon ng iba. Ito ay malinaw na at ito ay mas mahusay kaysa yung sightseeing na kotse. Yasi, natatakot. Terence, natuwa. Matakot si Yasi. Gay talaga ang kinatatakutan. Nakikita sa mukha ni Yasin. Oh. Tanong ni Terence. Yan, tingnan muna natin ang si Yasi ay halatang apa. Umupo ni Melissa na
Hindi naisip ni sama si Terence ngayon si parehong nandoon, pagkatapos siya sa huling hanay spotlight. Iwasan niya ang Gary at lumayo. Ngunit ang hindi inaasahan si Cheryl sa tabi niya. Ang sitwasyong ito ay nagulat sa kanya. Ito ang pakay ni Cheryl. Tahimik na tao si Melissa. At pag-usap sa iba, kaya nang walang sinasabi. Si Cheryl naman ay hindi tahimik ng babaeng nasa tabi. Ang alinlangan, si Melissa ang babae. Siya sa tabi ni Cheryl. Mas pantay-pantay sila sa gusto mo si Terence ni Cheryl habang umaandar ang Melissa. Cheryl na ikinagulat ni nandito ba siya para halos lumundag sa kanyang dibdib, ngunit kami ni Terence. Ngumiti si Cheryl na may malalang. Kung sabihin mo lang ng tutulungan ko ang girlfriend. Binigyan niya ako ng si Melissa habang hindi kay Cheryl. Tahan ni Terence, at gusto si Cheryl na nakangiti. Hiling siya ng girlfriend niya na di ka panipaniwala. Sabihin ni Cheryl. Oo, tumango muli si Cheryl. Oo. Mali ba? Gulat na tumingin. Hindi. Terence, kailangan mong sakaling may maunang sabi ni puwang. Umilis ang tibok ng puso ni Cheryl na sasabihin niya. Nasalan niya ang sarili niyang kalagayan. Mapait na ngiti. Na ako, at magkaibigan lang Terence. Ayos lang. Si Cheryl at ayaw ituloy. Wala akong galit dahil binigyan ako ng girlfriend. Talagang gawaing ito. Ang pangakong ito. Tindihan ko, tumango. Hindi niya talaga niya ay hindi ka panipaniwala. Pero masasabi ko si Terence sa iyo. Ni Cheryl. Mukha ni Melissa. Hindi alam sa negosyo ng ibang nakaraan. Panindigan para sa iyo sa Starfield, sabi ni Cheryl. Iyon ay sapat na upang ramdaman para sa iyo. Pagkatapos noon, tinulong beses at naging espesyal ako. Kung gayon, hindi ba siya nagkakasundo? Bumibigat na at ayaw na niyang pag-usap. Parang mas lalo siyang mabilis niyang binago at yasi. Gusto ka rin niya. Mga sitwasyon. Puting magkaibigan. Hindi maiwasan ng pait habang sinasabi. Naging mabuting magkaibigan. O may ipinaglaban. Ramdaman ko na kayo niya sa puso ni Terence. Magay. Ang nagmamalasakit siya sa ay. Sa pagkakataong ito mula. Lisa na mapangiti sa namumula. Hindi kalmado si Nina. Siya. Ang relasyon sa pagitan nila malapit, at nagkaroon si unawa sa isa't isa. Gayon. Na tayong mabuting ngunit limitado lang iigan. Terence, kailangan mo isa. Sa sandali nga siya ng maluwag. Kailangang mag-ingat. She's actually the blind her kung pinupuntir
She even tricked si Cheryl na may mapait na ngiti. No way. Up si Melissa. Wala isip ni Cheryl ang electric. Itong Yasi ay naging girlfriend ka ni Terrence. Hindi masamang tao siya. Kasama siya ng ilang oras. Hindi lang ako. Hindi niwala si Melissa. Talaga ninyo si Terrence na friend. Kilala mo siya. Hindi niya akalain na makikilala si. Sabay kaming nag-dinner sa Yanji. Si Melissa sa sarili, pero nakasama iyon ng kanyang mabuti. Tumango si Cheryl. Si ang maliit na asawa ni. Mayroong ilang mga sabihin sa iyo ng privado. Dahil napakalapit mo ito itatago sa iyo. Mad Ulash. Wala akong sasabihin. Biglang nakaramdam ng excitement. Malalaman ba niya na may mangyayari sa pagitan nilit ang pagkilala patungkol at kontento sa kanya. Sa totoo lang, si Terrence, at mayroon ngunit nakalimutan na niya ito. Hininaan ni Cheryl ang sinabi kay Melissa ang Quentin at Trixie. Ang dalawa sa likod ng sila kailangang mag-alala na marins. Ni Cheryl, at kinailangan para marinig siya. Medyo nadismaya si Melissa. Dalawang kasintahan si Terrence itong playboy. Gayunpaman, nang marinig niya si Trixie na sumama sa awa, na pagtanto napakabait, at si Trixie sa Ice Palace at ang Snowy Valley sa Melissa hindi niya magiging napakahusay. Ang ganda ng kwento. Upang mailigtas si Trixie na ipagsapalaran ang kanyang ang Sky Class Masters, Terrence, handa si Joe ang sarili sa lambak at si Terrence, binigyan anong klaseng sakripisyo. Sa wakas, kung bakit gustong tulungan ni makahanap ng isa pang pangunahing asawa. Ito ay upang pagtakpan ang naramdaman ni Melissa kay Terrence, ngunit Terrence ang totoo, walang kaya ang pinakamahuloy ang pagtatago nito. Gayunpaman, ang paghiling kay ang kasintahan ay medyo niya. Tadong bilang ng mga pwes. Gusto mo talaga, ito. Kung mabuting maging pamilyar ka, sa tingin ko ay mayroon at hindi mo ibubuli. Pero, kung ano ang gusto niya, sa ako o aabot. Sinasabi, I just don't want you to. Sabi ni Cheryl, hindi ko tumango si Melissa. Ay nagmaneho sa hilagang Sir, kung saan ang lahat ng mga tigre sa Northeast Asia. Sila ang pinakamalaking hanggang 3 metro ang haba, halos 1 metro ang haba, at hanggang 300 at mayroong maraming na makitid na guhit sa luwan, kadalasan ay willow. Ang kanyang ulo, at may guhit sa kanyang noo. Dalas silang magkakaugnay sa gitang hari, kaya kilala hari ng gubat. Ito ang hari ng gubat na kaya ng bawat pamamasyal na bus sa bakal na bakod upang maiwakta ng mga tigre sa kanitana. Hammer ay walang pagbubukod. Maliban sa maliit na
Talapit sa bintana, na ng espesyal na aparato ng pagkain upang ang katawan ng Hummer ay may do. Napakaraming tao dito. Ang pagpapakain natin ng mga may iba pa bang tao? Oo, tao sa Bistamang area. Doon. Nanay at kayang tumalon kung itatapon mo ang mga tigers ay nap. Sabi ni Tito. Salamat po at sinamahan ninyo, Master.